Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Pilipinas, kayang depensahan ang mga sariling isla nito. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na handa nitong depensahan ang sarili nitong mga isla. Ito ang babala ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa mga magtatangkang manghimasok sa soberanya ng bansa. Sa kanyang pagbisita sa Cota Island sa Palawan para sa AFP Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa, sinabi ni Bronner na isa ito sa mga dahilan kaya't puspusan ang kanilang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan. Kabilang sa mga naging senaryo ang pagbawi ng AFP sa sarili nitong teritoryo sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng paglapit ng BRP Ramon Alcaraz. Sinundan naman ito ng mechanized assault ng mga sundalong sakay ng rigid hull inflatable boat at aerial support ng NC-212 aircraft. Giit pa ng AFP chief, pagpapakita ito na kaya ng Pilipinas na gawin ang nabanggit na operasyon ng hindi basta umaasa sa mga kalyadong bansa. Samantala, pagpapatupad ng counterflow sa EDSA bus carousel, pinabura ng ilang pasahero. Pabor ang ilang mga pasahero na baliktarin ang daloy ng EDSA bus carousel, ito'y para hindi ito maabuso at magamit ng mga pasaway. Sinabi ng ilang sumasakay sa EDSA busway na sa pamamagitan ng pagbaligtad ng daloy ng EDSA bus carousel, ay magiging exclusive na lang ito sa mga bus. Ibig sabihin, hindi na ito madaraanan ng hindi autorisadong sasakyan na may protocol plate at mga sasakyan na nais lang umiwas sa traffic sa EDSA. Ayon pa sa ilang mga pasahero, mas ligtas ang pagbaligtad sa EDSA bus carousel dahil ang pintuan ng mga bus ay nasa kanan, kaya naman makakadiretso na agad sila sa babaan. Aminado silang nakakapanibago sa umpisa, subalit ginhawa naman ang maidudulot nito sa mga pasahero. Sa ngayon, kinakausap na ng Department of Transportation ang mga kumpanya na nag-ooperate sa busway, at maaring magkadesisyon kung ipatutupad ito bago matapos ang taon. Nabatid na maliban sa kamakailang pagdaan ng sasakyan na may plakang 7, naabuso din ang bus carousel lane ng ambulansyang walang emergency, o sakay na pasyente at mga law enforcement officer. Sa iba pang balita, mga karagatan sa Northern Luzon, posibleng makaranas ng hanggang 10 metrong taas ng alon. Ibinabala ng State Weather Bureau ang matataas na alon sa mga karagatang sakop ng Northern Luzon, dulot ng bagyong Marce. Kasalukuyang nakataas sa Signal Number 4 ang maraming lugar sa Hilagang Luzon, dahil sa naturang bagyo. Ayon sa ahensya, maaaring umabot sa 12.0 meters ang taas ng mga alon sa mga karagatang sakop ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, at Northern Cagayan. Maaaring maranasan din ang 6.0 hanggang 8.0 meters sa mga baybaying sakop ng Ilocos Sur, Isabela, Batanes, at iba pang bahagi ng Cagayan. Sa ibang mga lugar tulad ng Aurora at Zambales sa Central Luzon, maaaring umabot din mula sa 4.5 meters hanggang 5.0 meters ang taas ng alon. Una nang itinaas ang gale warning sa mga karagatan ng Northern Luzon, habang nagbabala rin ang Weather Bureau sa posibilidad ng storm surge sa loob ng 48 hours sa mga naturang probinsya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 3 PM edition.